We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikadinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Karong bawal pa ang pagpangampanya alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Apan, nakadawat na og reklamo ang COMELEC Region 11 kalabot premature campaigning. Ano yung report ni Jandy Esteban? Gilibot sa GMA Regional TV ang pipila ka barangay sa Davao City kung doon na ba'y mga nakapaskil nga illegal posters o hulagway o ngalan sa mga may kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Dinhi sa barangay Talumo proper, doon na pa'y mga nagbalandra sa ilang mga dagway bisan Oktubre 19 pa magsugod ang campaign period. Sumala sa COMELEC 11, ang pag-display sa mga nawong ngalan sa mga kandidato labi na sa pampublikong lugar bisan wala pa nagsugod ng kampanya, pwedeng makonsidera nga premature campaigning. Bawal pa pod ang pag-apod-apod ug mga pagkaon o items nga nakabutang ang dagway o ngalan sa kandidato. Pagkakaroon kasi wala pa manggoy campaigning, no? Oo. So kung anything na kanang ginahimo nila, mahulog pa to sa premature campaigning. Oo. Anything of value kasi ang nakabutang sa resolution. So anything of value, which is bawal, caps, bowlers, t-shirts, basta anything of value, bawal siya. So makonsider siya as? Makonsider siya as part sa kanang pagpanghatag nimo. Sa karon duha ang nadawat nga reklamo sa COMELEC 11 kalabot premature campaigning. Apan wala una nila ginganlan unsang barangay, usa sa Davao City ug ang laing usa sa Davao del Norte. Ilaha una kining i-assess ug padalhan og show cause order aron patubagon sa reklamo. Daan nang nagpasidaan ng COMELEC nga ang premature campaigning usa ka election offense ubos sa Section 80 sa Omnibus Election Code. Mas gipakusgan sa buhatan ang monitoring pinaagi sa paglusad ug task force kontra EPAL labi na sa social media. Giawhag ang publiko nga kung dunay masayran nga naga-premature campaigning, pwedeng isumbong sa COMELEC Task Force Against Premature Campaigning Facebook page. Dinhi sa Barangay 23C, wala pa sila'y namatikdan nga naga-premature campaigning. Atong pangutanon kung unsa ba ang ilang ginalantaw sa usa ka barangay official nga ilahang butaran. Kanang makatabang sa amo, kanang madali madulan, kanang maayo yun. Unsa man inyo ang problema diri nga gusto masulbad? Ang mga area sa likod nga mga mayong dalan. Doon siguro na hindi kami nagkakaroon ng mga problema dito sa aming barangay. Yung sa seguridad, yung yes, gusto mo. Kauban, si Jojo Solarte sa camera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Usa ka Walk for Peace Candidates Briefing, Integrity Pledge ug Peace Covenant Signing ang gipahigayon sa City COMELEC ug Cagayan de Oro City Police Office aron masiguro ang hapsay nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Aning report. Adlawng Sabado sa pagpanguna sa Commission on Elections 10 uban ang Police Regional Office 10 ug Cagayan de Oro City Police Office gipahigayon ang Walk for Peace Candidates Briefing, Integrity Pledge ug Peace Covenant Signing. Kinialang sa hapsay ug malinawon nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Oktubre 30 ning tuiga. Nagsugod ang aktibidad sa Rodelsa Circle hantod sa Kiosko Kagawasan sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City. Ang
highlights sa maong activity ang pag-edukar sa mga participants o mga candidates sa bot magpapili karong maabot BSK 2023. So dito ang atong city election officer nag-brief o nag-edukar sa atong mga kandidato sa ilang mga katungod ug ilang mga obligasyon, no? Dako ang kalipay sa kapulisan sanglit pinaagi sa mong aktibidad. Ilang nakita ang pagkasinsero sa mga kandidato alang sa malinawong piniliay. Hinoon bisan pa man dili gyapon magkumpiyansa ang kapulisan. Padayon kuno ang ilang pagplastar sa security deployment karong eleksyon. Tanan nga mga polling center presenting sa atong area of responsibility matagan og PNP Kopo personnel og pakigalayon sa COMELEC City COMELEC officers mo'y atong focus sa pagkakaron. Karong ginapatuman ang COMELEC gun ban, nanawagan sab ang Kokpo ngadto sa mga kandidato nga mosunod sa maong balaod. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka landslide ang natala sa Cotabato Province atol sa kusog nga ulan kagahapon. Sumala sa pag-asa, ang mga pag-ulan sa Mindanao dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ani report. Natabunan na sa yuta og tubig baha nga dunay mga bato ang sementadong highway dinhi sa Barangay Green Hills sa President Roxas sa Cotabato Province dihang midahili ang yuta atol sa kusog nga ulan Lunes sa hapon. Busa wala una paagi ang maong kalsada nga nagsumpay sa mga lungsod sa Antipas ug President Roxas. Nagpahigayon na og clearing operation ang DPWH ug LGU aron malimpyuhan ang dalan sa nakababag nga baga nga lakop. Tungod sab sa kusog nga ulan adlawng Lunes, natabunan sa midahiling yuta ang kalsada nga nagsumpay sa Barangay Napaliko ug Binuungan sa Arakan, Cotabato. Sumala sa Arakan LGU, ana sa 50 metros ang gitas-on sa natabunan atol sa landslide Martes sa buntag. Nagpadayon ang clearing operation sa lugar ug wala una gipaagian sa mga motorista ang maong kalsada. Wala sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang hinungdan sa mga pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibuok Mindanao ang ulanon. Dunay kusog ng mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Busa magbantay sa mga posibleng pagbaha o landslides. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gikatagdan na ang pagpanghatag og fuel subsidy sa mga PUJ operators sa Davao Region sumala sa LTFRB 11. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, kapin 15,000 ka beneficiary sa Davao Region ang takdang makadawat og fuel subsidy gikan sa LTFRB 11. Gisugdan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang distribusyon sa fuel subsidy alang sa mga benepisyaryo sa ubang lugar sa nasod. 10,000 pesos nga fuel subsidy ang ihatag sa mga operators sa modernized public utility jeepney kun MPUJ. Modernized Utility Vehicle Express kun MUVE, 6,500 pesos alang sa traditional PUJ, traditional UVE, public utility buses kun PUB, mini buses, taxi, shuttle service taxis, tourist transport services, transport network vehicle services, school transport services ug PhilCabs. 1,200 pesos usab nga fuel subsidy ang madawat sa ubang delivery services ug 1,000 pesos alang sa tricycle drivers. Dinhi sa Davao Region, ana sa 15,000 ka mga benepisyaryo ang makadawat og fuel subsidy gikan sa LTFRB apan sumala sa LTFRB 11. Posible nga pagkahuman pa sa barangay ug SK elections madawat sa mga benepisyaryo sa Davao Region ang ilang fuel subsidy. Unfortunately sa atong region wala pa magsugod, no, pero this is not a reason to be alarmed, no, kay nakanindot ani atong fuel subsidy kay naa na gyud ang appropriation na download na sa DOTR. Ang nahitabo lang gud karon ken is naabdan tag election ban. Okay. So mao na nga na withhold ang releasing pero eventually it will be released. Hopefully immediately after the election, no, kung naay instruction from our central office nga pwede na i-release gyud nato dayon as soon as possible kay kibaw ko nga daghan gyud ang nangandoy niya ni.
ang ubang PUJ driver sa Davao City. Mapasalamaton sa ihatag nga fuel subsidy. Gani na ginawat ang uban nga sayo nga ma-release ang fuel subsidy. Inawaton ta ba na maubsan nila niya nga to ang kuwang karon gasolina. Perte na jud kintaasa di na makaya ka ng fuel subsidy na mo karon. Dili pa na maigo. Dili jud na masibo sa among kuan. Dili masibo. May na lang na kaysa wala. Kaysa wala jud. Samtang nagpaymang nausab ang LTFRB sa mga benepisyaryo nga dili gastuson sa ubang butang ang madawat nga fuel subsidy. So akong hangyo nga unta dili na to gamiton sa ubang rason kay adunay mga eksperyensya kaniadto nga ilang gigamit sa laing katuyuan na block ang ilang mga card. No, so ma-block inyong mga card, that means to say ang land bank adunay pamaagi nga ma-identify kung asa nimo gigamit ang imong card. Sara, gibutyag usab sa LTFRB nga kung ugali man nga ma-block ang inyuhang card alang sa fuel subsidy, mamahimo pa kini nga mabalik. Mamahimo lang nga mobisita sa buhatan sa LTFRB aron mahatagan og giya sa proseso niini. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana. Kapin 300 ka mga micro-rice retailers sa Zamboanga Peninsula ang nahatagan na og cash assistance sa gobyerno. Ano yung report ni Krisa Dapitan? Nagmalampuso ng usa ka semanang pang-apod-apod sa Department of Trade and Industry 9 og 15,000 pesos cash assistance alang sa mga micro-rice retailer nga labing naapektuhan sa pagpatuman sa Executive Order 39 o ang price ceiling sa bugas. Ana sa 297 ka micro-rice retailers ang nakadawat sa maong ayuda kung diin 87 ang gikan sa Zamboanga del Sur, 171 sa Zamboanga del Norte, 28 sa Zamboanga Sibugay ug anaa sa 11 ang nakadawat gikan sa Zamboanga City. Si Eduardo Candido, kinsa rice retailer sa Magay Public Market, gikalipay ang cash assistance kay himuon niya kining kapital alang sa sunod niyang pagpalit og bugas. Nakita po ko lugi pero okay lang mamasing kay kumahore, chine po ko ayuda pwede dali. Yawat ya lang, pwede man recover mas poco. Bien grande ayuda ya gayot. Bien grande ayuda si. Pone uli, compra uli arroz. Busy lang siyempre para aumenta siyempre arroz. El cosa yung lugi, kwanto yung lugi, silang bila uli. Sumala sa DTI 9, gamay pa kini kung itandi sa libuan ka rice retailer sa rehiyon. Apan matud sa ahensya, magpadayon pa ang ilang pang-apod-apod. Now, we are not saying that they will not qualify. May kulang na mga documents lang talaga. Like, for example, yung mga kailangan nila mga business permit, they need to show that. But although mababa ito ngayon, but we are still continuing to monitor, to do the profiles. Marami na ngayon. Marami tayo na pa na profiling. This is only the first tranche. I-anunsyo matud pa sa DTI, DA ug DSWD sa rehiyon sa ilang mga Facebook page ang mga musunod pang batch sa ayuda. Giawhag niya ang mga micro-rice retailers nga siguruhon ang ilang permits, ilabi na ang pagpatuman sa EO39 aron mamahimong makadawat sa maong ayuda. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Lalaking wanted sa Negros Occidental tungkol sa kasong estafa, dakpan sa General Santos City. Ano yung report ni Abby Caballero? Balhog karon sa Lagaw Police Station sa General Santos City ang 44 anyos nga si Erwin Rabanillo, residente sa Barangay Lagaw ning syudad. Matud pa kapino sa katuig na kining ginapangita sa otoridad, human kini nalakip sa most wanted person sa San Carlos, Negros Occidental tungod sa kasong estafa. Allegedly ma'am, no, dagan siya kanang mga loloko bahin sa kanang mga bitcoins, mga electronics na ug pati itong mga investment scam pod. Kaya ginasaaran nga na-in return, dako in return kung maghatag og kwarta. Mga usual nga investment scam. Migula sab sa investigasyon sa kapulisan nga migamit og managlahing pangalan ang dinakpan. Gani ang iyang pagpailamatod pa sa Negros Occidental nga siya si Arturo Mendoza nga mausab ang ngalan sa iyang warrant of arrest. Ginagamit sab matod pa niya ang ngalan nga Erwin Carbanales sa iyang modus. Apan, ang tinuod gayon niining ngalan mao ang Erwin Rabanillo. Mupod among gina-verify basig na po siya ilain nga name nga nasa warrant diri sa General Santos City or sa area sa PRO 12.
Wala na mihatag og pahayag ang sospek. Nanawagan karon ang kapulisan sa mga nabiktima sa sospek nga mudangop sa ilang estasyon alang sa ilang reklamo batok sa sospek. Sa mga nakailangan ng tawhana, kung pwede, aton lang mo sa ang stasyon para at least sa pasakaan na to siya utro nga kaso. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Patay ang magigagaw human na ipit dihang napasok sa imbornal ang ilang gisakyan motorsiklo sa Davao City. Dead on the spot ang magigagaw nga sila si Jeboy Lopez, 20 anyos, driver sa motorsiklo ug angkas nga si JR Lopez, 15 anyos, human na ipit dihang napasok ang ilang gisakyan motorsiklo sa box culvert sa Barangay Barakatan, Toril District, Davao City adlawng Domingo. Sa inisyal nga investigasyon sa Eden Police, gilata sa magigagaw ang pasubida nga bahin sa dalan dihang kalit lang matud pa na wad-an og kontrol ang driver sa motorsiklo. Hinungdan nga nag-overshoot ang motorsiklo hangtod ni bangga og napaingon sa ilawom sa box culvert sa drainage. Sakay sa ilang motorsiklo, naipit ang duha sa ilang motor ug sa box culvert nga mao'y hinungdan sa ilang kamatayon. Migula sa investigasyon nga self-accident ang naitabo. Naglusad og clean-up drive sa Barangay Kalinan, Davao City aron maminusan ang pagbaha sa lugar nga lakip sa mga posibleng tinubdan sa sakit nga dengue. Samtang sa Mati City, Davao Oriental, usa ka 4 anyos nga bata ang patay tungod sa dengue. Ano ang report ni Argel, relator. Gipanghipos sa mga personahes sa barangay ang nagtapon og nga mga basura sa kanal sa Barangay Kalinan proper, Davao City. Gigamitan sab og bako aron nga makubkob ang mga debris nga nakababag sa kanal. Anaa sa tulo ka truck sa basura ang nahakot, diin halos tanan plastic waste. Sumala sa barangay, gilayon nilang gihinluan ang mga kanal, sanglit matag muulan, sagad ginabaha ang kadalanan sa barangay, kay nababaga na sa mga basura ang agianan sa tubig. Sige, Mr. O, ganawang kanang itaw na to, bayanihan. Clean up drive sa mga matagturok. Kani lunes, another na po nga clean up drive ang paghimuon na sad. Usasab sa gilikayan, mao ang pagpondo sa tubig nga posibleng pangitlugan og lamok nga nagdala og dengue. Gawa sa clean up drive, gilayong nagpahigayon ang barangay sa pagigalayon sa CHO og fogging sa mga kabalayan sa Purok 35 human nakatala og 2 ka kaso sa dengue. Usa ka 12 anyos nga lalaki ug usa ka hamtong. Ang importante maginali, sir, kini nga tuang clean up drive. Kay kung magsige na sa clean up drive, dili to maka pwesto ang mga lamok. Dito magpundo magini siya. Sa Mati City, Davao Oriental, gitutukan sab ang kampanya kontra dengue. Kinihuman, base sa datos sa Mati City Health Office, gikan September 3 hangtod 9, 80 ang natalang dengue cases sa syudad, din usa ka 4 anyos nga bata ang namatay. Kinina ang semana nga dunay pinakadaghan nga natalang kaso sa dengue sukad niadtong Enero. Unumsab ka bag-ong kaso ang natala niadtong Martes. Gitutukan na sab sa CHO ang mga barangay nga giilang hotspot areas sa dengue. Pahimangno sa health authorities labi na karong ulan-ulan ang panahon nga batasanon gayod ang pagpanghinlo sa palibot, labi na sa pagyabo sa mga container nga mamahimong itlugan sa lamok. Mas gipakusgan sab sa Kabakan LGU sa Cotabato ang ilang malakang batok dengue. Sumala sa Kabakan Municipal Epidemiological and Surveillance Unit suka January hangtod August 2023, anaa na sa 70 ang natala ang kaso sa dengue sa lungsod. Nanawagan ng LGU ngadto sa mga residente nga mamahimo silang mag-request og fogging sa ilang mga lugar. Nagpahigayon na sab sila og dengue awareness programs, pinaagi sa pagpahigayon og information, education, and communication campaign. Sama na lang sa search and destroy o pagpuhag sa posibleng puy-an sa lamok nga dunay dalang sakit nga dengue. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 700 ka magbanay ang nawad-an og panimalay diyang nasunog ang kapin gatos ka balay sa Zamboanga City. Ani ang report? Nagdilaab nga kalayo ang mipukaw sa mga residente
nga namuyo sa baybayon sa Purukto, Barangay Arena Blanco, Zamboanga City sayo sa buntag adlawng Lunes. Gumikan sa kadako sa kalayo, gisaka na kini sa third alarm ug ang mga apektadong residente iyahay og salbar sa ilang mga gamit. Ang uban nga wala makaagi sa kadalanan, gisakay na ang ilang mga gamit sa mga bangka palayo sa sunog. Nadeklara nga fire out sa kabomberuhan ang maong sunog pasado alas 10 na sa buntag. Mao kini karon ang sitwasyon dinhi sa Purukto Arena Blanco kung asa makitaan gani nato no ang pipila ka mga kabalayan nga naugdaw gumikan sa dakong sunog. Paspas kuno mikuyanap ang kalayo tungod kay sagad sa mga materyales gama sa light materials. Saysay sa mga residente aduna kunoy tangke sa LPG sa usa ka panimalay nga mibuto. De la historia ali adentro kay el casa de aquel onde principia na dimuteo. Bata daw ya kusi para komida. Nagasura wala prinsipyo. Habla sila. Pero si Cheneker dayon ayuda ka nato na liga dayon el kuan, bombero. Hindi man kay tanto kuan. Kay problema yang panik sila ki. Padayong giimbestigahan sa kabomberuhan ang tinubdan sa sunog. Apan dunay upat ka nasamdan atol sa hitabo human nakaangkon og paso sa lawas. Hinuon ginatambalan na sila sa ospital. Wala naman sir, yung apat lang yata yung nag-injured doon. Yung possible causer. Under investigation sir doon. Gibana-bana ang anaasa 120 kakabalayan ang nasunog kung asa miabot sa kapin 1.2 million pesos ang danyo sa sunog. Matod sa ZZDRRMO, anaasa 700 ka magbanay ang apektado sa insidente kinsa kasamtangang nagtinir sa Arena Blanco East Elementary School. Gipang apod-apuro na sab sila og relief assistance sa CSWDO. So yan, alawi lang kami. Pero for the meantime, man-accommodate lang ani kami mga evacuees. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Malampusong gipahigayon sa local testing center sa Davao City ug Cagayan de Oro City ang unang adlaw sa 2023 bar examinations. Dagkani ang pamaagi sab sa pagtimbaya ang gipakita sa supporters sa mga mag-take og bar exams. Aning report ni Argel Relator. Emosyonal kini 25 anyos nga bar taker gikan sa Mindanao State University General Santos City Campus nga si Jasper tungod sa suporta sa iyang mahigala. Una pa man siya misulod sa testing center sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus sa Bangkal, Davao City alang sa unang adlaw sa 2023 bar examinations adlong Domingo. Masaya lang po talaga ako sa suporta ng mga friends ko, ng mga classmates ko. Thankful po talaga ako sa support nila, sa tulong nila, sa prayers. Sa cheer, palakpak ug mga dagkong tarpaulin, gipaagi sa mga taga-suporta ang ilang pagtimbaya sa examinees. Maraming support physically, financially, kasi parang gusto naming healthy din sila mag-take ng bar. Financially, of course, we are trying to have a fundraising for them. And yung emotional, yun po pinaka-importante ngayon. Hugot nga pag-akusab ang gipabaon sa uban ngadto sa bar examinees. Actually, yung prayers, no? We prayed for her last night and during midnight. Hugot ang seguridad nga gipatuman sa otoridad sa gawas sa testing center aron masiguro nga hapsay ang pagpahigayon sa tulo ka adlaw nga bar exams. Maayos naman na naisa katuparan ng ating security measures dito. At the same time, obedient naman lahat ng mga bar takers and syempre yung mga supporters din nila nandyan lang sa tabi-tabi para din sumupora sa kanila. Sa September 20 Miyerkules ang ikaduhang adlaw sa bar exams ug sa September 24 Domingo ang ulahing adlaw. Samtang, emotional sab ang supporters ug gatusan ka nag-take og bar exams sa local testing center sa Xavier University sa Cagayan de Oro City. Gani full support ang mga supporter gikan sa Mindanao State University Iligan ngadto sa mga nag-exam. Sumala sa Cagayan de Oro City Police na himong hapsay ang unang adlaw sa 2023 bar exams. Magparayon sab matud pa ang hugot nga seguridad alang sa nahibiling duha ka adlaw sa eksaminasyon. 3 ka oras before nag-start ang buong activity, ang Cagayan de Oro City Police Office, particular ng EOD ang K9 unit nagpahigayon og paneling o sanitation sa maong venue diya sa Xavier University, Corrales Avenue ning atong Dakbayan. So ang atong pakigalayon pod sa mga opisina sa Supreme Court atong nang giobserba og sa laing ahensya sa gobyerno, labi na sa Roads and Traffic Administration nga diin nagpatuman kita og rerouting scheme. Ana sa kapin Jasmil ang nag-take og bar exams sa tibuok nasod karong tuiga.
Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Nagsugod na ang DSWD Region 12 sa pagpanghatag og cash assistance alang sa mga micro-rice retailers sa Rion 12 nga apektado sa price ceiling. Sa Tibuksok Sargen Region, ana sa 147 ka micro-rice retailers ang nakapasara sa validation ug assessment sa DSWD 12 nga makadawat og tag 15,000 pesos nga cash assistance. Una nang natagan og cash assistance ang 27 ka micro-rice retailers sa Tocrong City. Nakadawat na sab ang mga micro-rice retailers sa Kidapawan City, Cotabato ug Coronadal City. Samtang gisugdan na sab ang distribusyon sa mga lungsod sa probinsya sa Sarangani. Ang maong cash assistance gikan sa DSWD ilawom sa Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy alang sa mga micro-rice retailer nga naapektuhan sa pagpatuman sa Executive Order No. 39 nga nagmando sa pagbutang og price cap sa bugas nga nalang sa 41 pesos to 45 pesos ang presyo sa regular ug well-milled rice. Kapuso primetime Princess Barbie Forteza, gikabiliban sa fans tungod sa iyang pagdala sa karakter nga si Monique sa Maging Sino Ka Man. Gani ang behind the scenes sa iyang internalization nagtrending sa social media. Niadto miaging Biyernes nga episode sa Maging Sino Ka Man atong nasaksihan ang maaksyon ug agaw buhay nga eksena kung asa nagsakay og motorsiklo si Barbie hangtod nga nahulog kini sa tulay ug miadto sa lapukan. Tungod ini gidayeg ang katakos ni Barbie sa aktingan. Gani kagahapon gipost sa GMA sa TikTok ang behind the scenes sa iyang internalization sa maong scene. Makita nga sa pagpangandam pa lang, nabati na ang emosyon ni Monique. Miabot na sa kapin 4.5 million views ang mga BTS footage. Samtang sa Royal Blood, atong nasaksihan gabi kung kinsa ang mipatay kang Gustavo Royales. Walay lain, kundi si Margaret. Apan kinsa ka ang iyang kakonsabo sa pagpatay. Karang atong atangan sa ulahing upad kagabi sa Royal Blood, pagkahuman sa Maging Sino Ka Man. Mga kapuso, 97 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.